Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, siya na talaga to. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Atisa Manalo tayo ngayon. So ito na nga syempre hinihintay natin ngayong araw na to kung sino nga ba ang i-appoint na pambato ng Quezon Province. At ito nga ay wala ng iba ang hinihintay natin. Ang dating Binibining Pilipinas International at first runner-up sa Miss International, Atisa Manalo. She's in. Yes! Nakakaloka. So, ayun na nga. Kasi, nung mga nakaraang buwan, sinasabi nila na confirm nga daw na sasali si Atisa Manalo. Pero wala pa tayong confirmation kasi hindi pa naman na-appoint, di ba? So, usap-usapan sa social media na ito nga daw si Atisa Manalo ay parang hindi naman totoong sasali dito sa Miss Universe Philippines. Wishlist lang, di ba? So, yon. So, ako, para sa akin, kasi may naririnig na talaga akong chika na lalaban nga ang isang Atisa Manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Narinig ko na yan noong nakaraan taon. Tapos, ang hindi ko lang alam kung anong taon siya lalaban, kung nung nakaraan taon o ito yung taon na to. So, yun nga. Finally, ito na. Nandito na ang hinihintay natin ng sobrang tagal. 2020, nag-attempt si Atisa Manalo na mag-join sa Miss Universe Philippines. Nagpapasa siya ng application after ng Binibining Pilipinas, di ba? So, ang sabi nun nakakarami, umurong daw dahil nga daw may sakit daw ang isang Atisa Manalo. Pero yung iba, ang dahilan daw ng pag-urong ni Atisa Manalo, ang sabi ay dahil meron siyang kontrata sa Miss International ng 5 years na kailangan tapusin nila yon. And then, sa runners-up, 3 years nyata. So, hindi siya maka-join kasi syempre madidimanda ang isang Atisa Manalo. Kumbaga, parang ikinilir muna nila yon para walang problema. Kasi nga, syempre, pupunta siya sa Miss Universe, di ba? So, conflict doon sa magiging kontrata niya dito sa Miss Universe Philippines. But, syempre, ang lahat ay talaga namang sinasabi nila na sana lumaban uli si Atisa Manalo. At eto na nga, finally, nandito na ang lola mo. Diba? So, lahat naman tayo ay excited kasi syempre, sobrang tagal natin itong hinintay na mag-join. And then, I think ito yung perfect na taon na para lumaban talaga ang isang Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Ang tanong na nakakadami, si Atisa kaya ang mananalo dito? Alam niyo sa totoo lang guys, kung ako ang tatanungin mo, wala akong duda kung paano mag-prepare ng isang Atisa Manalo. Nakita mo kanina, sobrang ganda ni Atisa. Grabe. Lalo na yung nagsabi siya na Atisa Manalo, Quezon Province. Ay nako, talagang kinalibutan ako. Alam mo, tumaas talaga yung mga balahibo ko. At etong taas ng balahibo ko, kakaiba talaga. Hanggang ngayon, nangingilabot ako. Kasi parang hindi ako makapaniwala. At yung nakita ko kanina si Atisa, Diyos ko, mukhang reyna na. Yung alam mo yun, yung parang siya na yung ilalaban natin sa Miss Universe. Nasa ano pa lang to, sa yung ceremony pa lang ng Quezon Province, hindi pa siya tumutungtong talaga doon sa pageant. So kung iisipin mo, my God, ang isang Atisa Manalo talagang ang beautiful ng mukha. Sobrang ang ganda-ganda. Ang ganda, promise. At doon naman sa nagsasabi na hindi naman mananalo yan. Alam nyo guys, sa totoo lang, never kong pagdududahan ngayon ang isang Atisa Manalo. Noon, yung lumalaban siya sa Binibining Pilipinas, sabi ko, maganda lang si Atisa pero parang pili ko hindi naman mananalo. But, ayun nga, si Atisa Manalo ay
nagwagi ng Binibining Pilipinas International. At take note, kasabayan niya noon sila Michelle Gumabaw, kasabayan niya si Catriona Gray. Kumbaga parang itong mga babaeng to ay sobrang anlalaki na nilang tao nung at that time. Kumbaga parang kilala na sila kasi may experience si Catriona Gray sa Miss World. At saka ito namang si Michelle Gumabaw ay artista, di ba? So kung iisipin mo, paano mo tatalunin tong mga to? So, natalo ni Atisa Manalo itong si Michelle Gumabaw. So, I'm so happy kasi parang, oh my God, surprising yun, di ba? Kasi parang, ang nakuha noon yata ni Michelle Gumabaw, kung di ako nagkakamali, Binibining Pilipinas Globe. Samantalang, ang kay Atisa Manalo ay international. So, yung ganda ni Atisa Manalo, ang sabi nila, mananalo sa Miss International. Pero noon time na yon hindi ko makita kasi parang feeling ko ang nene ng itsura, ang simple-simple, yung alam mo yon parang sabi ko mahina. But nagulat ako yung pumunta siya sa Miss International kasi grabe talaga yung pinaghandaan ni Atisa Manalo. Sobrang panalo, di ba? So, yon. So, ayun, nakuha niya ang first runner-up na sana siya ang title. But, sabi ko nga baka may plano sa kanya ang Diyos, hindi pang international, baka universe. Alam niyo, sa totoo lang ako tatanungin mo, na humanga ako nung time na yun kay Atisa Manalo kasi sa sobra yung determinasyon at saka kung paano siya magtrabaho. At ito ang hindi ko makalimutan sa kanya, yung word na to, naghanda ako pero hindi pala sapat. Sana kung gagalingan ko pa ng todo, baka ako ang nakakuha ng corona. So, pinanghawakan ko yun kasi parang feeling ko yung determinasyon ng isang Atisa Manalo buong buo kapag meron siyang gustong gagawin. At sabi niya kanina sa interview niya, ang sabi niya ay kapag nagdesisyon ako at buo to sa puso ko, tatrabahuhin ko to ng 101%. So, ibig sabihin talagang maghahanda ng todo-todo ang isang Atisa Manalo para sa Miss Universe, di ba? So, yon. Kaya sabi ko, oh my God, sana makuha ni Atisa Manalo ang Miss Universe. At naniniwala ako na siya ang magiging pambato natin ngayong taon na to sa Mexico. Kung ako tatanungin mo kailangan natin sa isang beauty queen natin, una talaga may ganda, pangalawa magaling, pangatlo yun nandoon yung may determinasyon at may dedikasyon sa ginagawa niya at mahal niya ang Pilipinas. Lalaban siya for the Philippines, hindi lalaban siya para sa sarili niya, para sumikat. So, yon. Ayun yung gusto ko sa isang kandidata. At si Atisa Manalo ay nakikitaan ko na buo ang puso, determinasyon, at parang pili ko kaya niya talagang manalo dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Medyo matindi lang ang magiging bardagulan nila kasi marami pa tayong mga hinihintay na mag-confirm sa laban nila sa Miss Universe Philippines. Di ba? Andiyan dyan si Chris Stefan, hinihintay natin kung confirmasyon. Andiyan dyan din syempre si Miss Taguig na si Chris McGarry. Hinihintay din natin yan na confirm ba. At hinihintay din natin syempre yung iba pang kandidata na darating dito sa Miss Universe. Sabi ko nga, si Atisa Manalo, yung experience niya sa international pageant, ayun yung kanyang advantage dito sa beauty pageant na to, sa Miss Universe Philippines. Kasi natalo niya nga yung mga magagaling doon sa Miss International na taga-ibang bansa dito pa kaya sa Pilipinas, di ba? So, challenge to kay Atisa Manalo. Parang feeling ko, hindi masyado mahihirapan ng isang Atisa Manalo ipanalo to. But nandoon pa rin na kailangan niya talagang trabahuhin ito ng todo-todo. Kumbaga parang naniniwala naman ako na tatrabahuhin niya to at naniniwala ako na gagawin niya yung lahat ng makakaya niya. Makuha lang niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Ayun yung nakikita ko, ayun yung nararamdaman ko sa isang Atisa Manalo kasi siya sa very fighter talaga. Tapos ang ganda pa ng mukha, di ba? So yon, oh my God, maganda na, magaling pa, ano pa nga hanapin mo, san ka pa? So yon. But syempre,
hihintayin natin yung mga kandidata na mabuo at kung sino-sino ba talaga yung magkukumpit. Kasi hindi rin natin pwede underestimate. Lalo na ang pambato ng Iloilo ngayon na talaga naman, oh my God, palaban din. And then, tingnan natin kung makakapasok pa yung mga ibang taga-binibining Pilipinas na nababalitaan na natin na nag-title holder na. So, yun yung mga abangan natin. Kanina, yung lumabas si Atisa Manalo, Diyos ko, my God, ewan ko, napatalon ako sa tuwa kasi parang grabe. Tapos yung pinocus yung mukha niya, talagang sabi ko, Diyos ko Lord, ang ganda ng Pilipinan to. So, yon. Imaginein mo, para na siyang nasa Miss Universe. So, kailangan lang talaga ni Atisa Manalo, I think ipihit niya yung sarili niya. Sa mga team na umahawak kay Atisa Manalo, kung napapanood nyo to, kailangan nyo lang ipihit si Atisa talaga ng make stronger. Kasi medyo malamya ang Atisa, yung pa-sweet, oo, yun naman yung nakikita ko sa negative side, masyadong malambing, masyadong, dapat ang dating niya, very powerful talaga, yung tipong palaban, ganon. So, naniniwala naman akong palaban si Atisa. Kaya lang kasi si Atisa may pagka girly-girly na, alam mo yon, na sweet. Pero, kung tatanungin mo ko, pwede ba to sa Miss Universe? Oo naman. May beauty, may body. Diyos ko, aayawan mo. Tapos, ang ganda ng mukha. Grabe. Diyosa. Sabi nga nung iba, bakit naman si Celeste Cortesi, maganda rin naman daw, pero hindi naman daw naka-place ng bongga sa Miss Universe. Kulang sa paghahanda. Nagkulang si Celeste to prepare talaga as a transformational leader. So, yun yung problema lang kay Celeste during her time. Pero, si Celeste, hindi mo rin pwedeng i-underestimate. Kasi, syempre, Celeste Cortez ito, kung beauty ang pag-uusapan, nakita ko si Celeste, sobrang ganda din talaga. Kaya lang nga, ayun nga, tulad niya na sinabi ko, hindi transformational leader. Ayon ang naging problema kay Celeste Cortesi kung bakit siya hindi nanalo. Pero dapat talaga ang mga pinapadala natin sa Miss Universe, yung mga tipong beautiful face talaga. Plus, merong advocacy. Ganon. So, dapat talaga yung sila, transformational leader. At saka yung alam nila, yung nilalabanan nila, hindi yung lalaban lang sila kasi papadala sila sa sa pageant, ganon. Kasi yung iba kasing kandidata, ang nafe-feel ko, kaya to naliligwa. Kasi parang okay lang, umasa na lang sila sa ganda na meron sila. Tapos, hindi na sila nag-effort ng determinasyon. Ayun, yung determinasyon nila na i-push nila yung sarili nila ng bonggang-bongga to become alam mo, strong woman para sa pageant na sasalihan nila. It's not only about Celeste, doon sa mga tao na lumalaban sa pageant. Kaya nga sabi ko, depende na lang yan kung paano sila nagganda. Hindi naman kasi pwede puro strong lang nakikita din sa'yo. Kailangan din talaga may ganda. Hindi rin naman pwede na para, ay nako, bongga ako dito. So, dapat dapat yung alam mo yung sarili mo, kilala mo ang sarili mo, at andun doon yung determinasyon mo na mag-transform ka talaga to become a woman. And then, empowered woman talaga ang kailangan. Lalo na pag sa Miss Universe, kailangan talaga meron kang tinatawag na empowered woman. Kasi sa ngayon, ang beauty contest, hindi lang ganda ang pag-uusapan dito, kundi kailangan empowered talaga si girl, di ba? Tingnan mo yung pinadala natin sa Miss Grand, ganda, umasya sa ganda niya eh. Yung ganda, ando doon, lahat naman tayo nagagandahan kay Nikki Dimora, di ba? Pero pagdating kasi doon, kailangan nandoon din yung effort mo, nandoon yung dedikasyon mo, ando doon na talaga yung willingness mo para sa Pilipinas, ganon. Yung lahat-lahat, hindi yung parang hihintay mo na lang nakokoronahan ka, tapos panalo na. Hindi pwedeng ganon. Kailangan talaga makipag-compete ka. Kasi lahat ng lumalaban sa pageant, ay lahat naman sila ay may kanya-kanyang ganda na yan. Kumbaga, ganda ang pag-uusapan, maganda na talaga sila. Kailangan lang talaga makita sa kanila yung dedikasyon, yung hardworking, and then nandoon din syempre na dapat talaga gusto nila yung ginagawa nila. Kasi syempre, attitude ang pag-uusapan dito. Ganon! So, yon. Kaya naman,
si Atisa Manalo, umaasa ako na talaga namang magta-transform to ng bonggang-bongga sa darating niyang laban dito sa Miss Universe Philippines. And then, ayun, for now, I'm happy kasi talagang matinding bardagulan ang meron ang Miss Universe Philippines ngayon taon na to. At meron tayong nakikita na pag-asa na pwedeng manalo sa international pageant. Lalo na kung si Atisa ang ilalaban natin, talagang masasabi ko, oh, why not? Diba? So, yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo ang isang Atisa Manalo ang nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines for 2023? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.